So, magandang araw, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ng ating, videos kung anong oras man 'to napapanood ngayon, 'no. So, etong lately lang nakita natin at nabalitaan natin yung naging desisyon ng LGU pagdating diyan sa Cagayan de Oro City para dun sa ating mga kababayan na gumagamit ng, tawag dito, three-wheeled vehicles katulad ng Bajaj RE, TVS King, Piaggio Ape, ano. So ito nga binabasa ko yung, balita nandito sa screen natin. Nakalagay dito galing sa Sunstar, no, sunstar.com.ph. So Cagayan de Oro, Task Force Puerto to arrest Baw-Baw passing National Highway in Oro. So basahin muna natin yung, balita. So ito ay sinulat ni Joanne Sabla, July 26, 2023. Baw-Baw drivers passing the National Highway in Cagayan de Oro will be arrested starting Thursday, July 27, 2023. The recently established Oplan Task Force Puerto reported. The task force was created by Mayor Rolando Clarix Uy in accordance with the Memorandum Circular 2020-036 of the Department of the Interior and Local Government. So na-discuss na natin tong DILG memo na ito. May ilang video na tayo na dinidiscuss ito. So ito yung naging basis ng mayor ng CDO para sabihing arestuhin yung mga baw-baw na dumadaan sa kanila national highway. Hindi lang nilinaw kung private or public or yung mga nagbabiyahe or kasama yung private. The Memorandum Circular 2023-036 prohibits tricycle, pedicabs, and motorized pedicabs from operating on national highways. Yan. So according to the task force, they will focus on the boundaries of barangays Bugo, Puerto, Agusan, Tablon, Kugman, Gusa, and Lapasan, as baw-baws tend to cause congestions and slow traffic in these areas. Anyways, Road and Traffic Administration or RTA Department Manager Engineer Nonito Oclarit said baw-baws are also not permitted to operate as public utility vehicles as mainly for private use only. As of March, the city government records 450 units of baw-baws operating the Cagayan de Oro. The number of units is expected to increase at present. Ayan. Ay, may nakalagay. Since will comes friendly debate. But comment post on this site to reseller effect of this. Bahala kayo dyan. So anyways, starting July 27, the Cagayan de Oro City ay hindi na sila papayag na yung mga three-wheeled vehicles ay dumaan sa kanilang national highway, no? At sila daw ay aarestuhin. Ang basis ng kanilang pag-declare ng ganito ay ang DILG Memorandum Circular 2020-036, which is yun ngayong nagsasabi na bawal ang tricycle, pedicabs at motorized pedicabs sa mga national highway. Okay. So, ano ang ating komentaryo dito bilang isa sa mga enthusiast din ng three-wheel vehicles at isa sa mga nag-educate ng paggamit ng ganitong klase ng sasakyan. Ayan. So, puntuhin ko lang yung mga sinasabi ni dito sa balita, no? Kung ang naging basis ng LGU dyan is yung DILG Memorandum Circular 2020-036 again, at ewan ko kung may eksperto dito sa batas, pwede nyo naman ako i-correct sa comment section. Pero ang nababasa ko lang doon na ipinagbabawal sa National Highway ay ang paggamit o ang pagdaan ng tricycle, pedicabs, at saka motorized pedicabs. Wala naman akong nabasang term doon na bawal din ang mga three-wheeled vehicles. At hindi rin naman natin pwedeng sabihin tricycle ang mga baw-baw kasi meron silang sariling kategory. Saan galing yon? Galing yon sa LTO, which is the government organization who categorized vehicles na inirehistro, no? So, ang point doon is yung sa DILG 2020-036, hindi siya masasakop kung pati yung private use ng baw-baw ay kanilang ang tawag dito, i-include. Kasi wala naman yung sa batas. Actually, binasa ko yung buong batas. Wala talaga nakalagay na three-wheeled vehicles ay kasama. Ang pinagbabawal lang nila is yung tricycle, lalo na yung bumabiyahe, at saka yung mga pedicab, at saka yung motorized pedicab.
Ayan. So may napansin pa ako dito, no. Sabi dito ng RTA daw, Roads and Traffic Administration, ang baw-baw daw ay hindi permitted to operate as public utilities. So sabihin hindi siya pwedeng pang biyahe or mga pang biyahe ba. Wala namang binanggit na ano na basis ng batas doon sa sinasabi ano. Anong nangyari dito? Bakit ano? So balik tayo dun sa sinasabi, nagkaroon lang ng technical issue. Na ayun nga, sinasabi daw na hindi allowed o hindi permitted na nag-operate ang public utility vehicle ang mga baw-baw. Ay ito daw ay exclusive for private use only. Ayan. So, sige. Actually, kinikilala naman ng LTO yun. Kung ipagbabawal talaga nila, wala tayong magagawa doon. Pero balikan lang natin yung memorandum ng LTO for a while. So, yun. Ano to? Again, the LTO Memorandum Circular 2020-2227. Ito po ay mas bago kaysa doon sa DILG Memo 2020-036. Kasi November ito eh. Ang alam ko doon sa bago mag-November lumabas yun eh. So ito, November 2020. May isa, kung napanood niyo yung nauna kong vlog, no? May nagsabi daw, luma na yan. Sana napanood niyo at paliwanag ko na doon kung bakit hindi pwedeng luma. So sa classification in type allowed use existing system, tandaan yung pinag-uusapan natin is kasama dito yung symmetrically arranged three-wheeled vehicles. Andyan yung mga bawbaw. Ayan. So dito sa classification in type, kung mapapansin nyo, merong private L5. Yun yung three-wheeled vehicles. And may for hire rather. Ayan. For hire. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng for hire? Ayan. So, kasi ang pinupunto ko kanina, hindi daw allowed na maging ang tawag dito, maging for hire or public utilities ang baw-baw. So, ang pinag-uusapan natin dito is category L5, which is the symmetrical arranged three-wheeled vehicles. At meron siyang nakalagay dito na for hire. So, puntahan natin sa isang batas. Ano ba ibig sabihin ng for hire? Basahin natin for a while. So, ang pupuntahan natin, ang Republic Act number 4136. The title is An Act to Compile the Laws Relative to Land Transportation and Traffic Rules and create a Land Transportation Commission on the other purposes. Ayan. So, dito tingnan natin kung ano ba yung meaning ng for hire. Nakalagay dito. Sabi dito, ang tagal. Ang meaning daw ng for hire, ito, registration na. Ayan na. Ay, ang tagal. Ayun. Pag sinabing for hire, ito ayan. Sana nababasa sa monitor. Motor vehicles registered under this classification are those covered by Certificate of Public Convenience. Alam niyo po kasi dati, naranasan ko maglakad nung mga permit ng jeep para maibiyahe out of line. So, laman ako dati ng LTFRB way back 2000. Tagal na rin. Bago mag 2010 yun, alam ko. Laman ako yun. So, kapag naririnig ko yung Certificate of Public Convenience, yan po ay ini-issue sa mga sasakyang bumabiyahe as public vehicle or public utility vehicle. So, yan. Pag wala ka niyan, CPC kung tawagin, hindi ka po pwedeng bumiyahe. At nakaranasan ko rin pong kumuha ng ganyan para dun sa kakilala kong may jeepney. So, meaning to say, pag for hire ka, pwede kang bumiyahe. Lalo na kung meron kang Certificate of Public Convenience. Pag na-covered ka ng Certificate of Public Convenience or meron kang special permit galing daw sa Board of Transportation, ayan. So, you are for hire ang vehicle mo. Again kung merong yung motor vehicle mo ay registered under the classification are those covered by Certificate of Public Convenience or special permit. Kasama kasi dito yung mga parang ibang mga klase ng sasakyan. But ang tinutukoy na for hire dito is yung mga vehicle na mayroong CPC or Certificates of Public Convenience. And of course, nakarehistro sa mga ahensya
na nagbibigay ng permiso para bimahe siya as public utilities. Sa mga ibang sasakyan, LTFRB, ano, Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Ayan. Sa mga tricycle naman, LGU ang nagbibigay. Meron silang sariling ahensya doon sa LGU, no. So ibig sabihin, for hire, pwedeng bimahe as a public utility. So balikan ko lang yung LTO Memo 2020-2227. So dito sa memorandum ng LTO, no, LTO Memo 2020-2227. So meron tayong nakalagay na for hire for the category L5 for the three-wheeled vehicles. At itong mga to, halimbawa kung nairehistro daw to sa non-conventional, sisingil daw to ng for hire, no, under category of light motor vehicle. So, kung non-conventional daw ang pagkakarehistro ng iyong L5 or three-wheeled vehicles, pag nagparehistro ka ulit, no, naka-for hire ka ha, for hire, yan. Shall be raised as prescribed for hire in the car light motor vehicle. So kung bumiyahe ka, under ka ng CPC, nakarehistro ka for hire. So yan ang magiging rehistro mo, bayad mo sa rehistro for hire na car light motor vehicle. So kung nakarehistro ka naman as motorcycle tricycle, kasi may mga naunang bawbaw nakarehistro sa motor tricycle, for hire din ang magiging rate mo. Kahit doon sa bagong classification na ma-under sa LTMS, meron pong for hire na L5 TWBs. At ito po ay memo ng LTO 2020-2227. Meaning to say, from this memo, pwede pong mairehistro ang bawbaw as for hire. Ganon ang pagkakaintindi ko. Ngayon, sinasabi na baka kasi for hire lang yan for gamit. Ito po, for hire for passenger. Ayan. Ayan. So, maaring, sabihin ng iba, hindi naman ako marunong sa batas or hindi naman ako abogado. Kung nagkakamali naman po ako, pwede nyo po akong itama dyan sa comment section. Kung hindi naman, kung tama naman yung pagkakaintindi ko, kasi hindi naman siguro maglalabas ng memo ang LTO ng ganito. Kung talagang hindi pwede, na for hire ang bawbaw. Kasi L5 yan, three-wheeled vehicles, no? So, meron pong category for hire dito. Meaning to say, according sa LTO memo, pwede pong mag-for hire o iparehistro ang bawbaw as for hire. Yun yung aking masasabi. At, again, ulitin ko lang sa mga nanonood sa atin, ang operation po ng L5, L6, L7, may 3 pong kondisyon. Yan, tandaan nyo po ito ha. Para po hindi tayo nalilito. Unang-unang kondisyon po, papayagan lamang ang pagdaan ng mga bawbaw sa secondary national highways kung walang alternate route na ibinigay si LGU. Yan. If may alternate route po ang LGU para sa mga bawbaw, yan, ay pwede po siyang alisin sa secondary national highway o hindi siya padadaanin. Yun po yung dalawang kondisyon una. Pangatlong kondisyon, ito po yung nakalagay. In addition, with respect to the powers of LGUs in relation to traffic management, they may prohibit or allow the operation of these vehicles along roads within their jurisdiction. So kung hindi po papayagan ng LGU yung dumaan ang mga bawbaw, wala po tayong magagawa doon. Kasi, iyon po ay nakalagay dito sa memo. So, 3. 1, pwedeng dumaan sa secondary national highway kung walang ruta, special na ruta. 2, kung meron ng special na ruta, ginawa LGU, doon kayo dadaan, bawal kayo sa national highway, secondary national highway rather. Or 3, kung yung mismong LGU may local ordinance sila na nagbabawal dumaan ang mga bawbaw sa kanilang nasasakupang mga daanan. So, sana po naiintindihan. Ngayon, ang sabi ko nga dun sa isang kausap ko, kung sa palagay nyo ay hindi patas yung pinatutupad na batas sa inyong lugar, gaya na lang noong ginawa ng mga tao sa Mandaluyong. Kung naaalala nyo po, yung Mandaluyong nagbaba ng ordinance na bawal umangkas sa lugar nila ang mga lalaki.
Kasi ang basis nila, yun daw yung riding in tandem. So, babae lang ang pwedeng umangkas. Ito po ay pinitisyon ng mga rider sa korte. I think umabot sila hanggang Supreme Court. At dinesisyonan ng Supreme Court na hindi tama yung batas na ipinasa. So nanalo po ang mga riders, napatanggal po yung batas na yun. Ngayon kung sa tingin nyo yung naging hatol ng inyong LGU ay hindi patas, kumbaga, hindi patas sa tao, pwede nyo naman pong i-apply yun sa korte. No, wag na nating pag-awayin sa social media kasi wala rin namang mangyayari kung mag-aaway tayo sa social media. Wag nyo rin naman pong ipagkamali. Ako po rin ay nalulungkot, no, sa nabalitaan natin, na binabasa natin kanina. For the meantime, ang pinakamaganda nyo pong magagawa dyan sa lugar nyo po ay, yun nga, for the legalities. So, dalhin sa korte yung pag-uusapan. Ganon, no? Yun lang yung maipapayo ko. So, para nga pala dun sa mga nagtatanong kung pwede bang dumaan dito, hindi. May mga bagay po kung hindi talaga masasagot kasi unang-una, kung yung lugar ng tinatanong ay hindi ko pa po napupuntahan, hindi ko pa talaga masasagot yun. Ang pinakamaganda pong gawin niyo is tanungin niyo po sa LGU. Okay? So again, ako po ay nakikisimpatya sa mga baw-baw users dyan sa lugar na yan, sa malungkot na balitang dumating sa atin. Technically speaking, may rights po silang gawin yon according sa LTO memo, ha, hindi po sa akin. But yung mga basis nila na hindi daw pwedeng for hire ang baw-baw, yun po ay hindi sumasang-ayon sa LTO memo 2020-2227 eh. Kasi dito mayroong for hire na registration eh. Ibig sabihin pwede. Ano? So, hindi ko lang alam. Maaaring may pagkukulang dito sa pagkakaintindi sa batas. Pwede niyo naman po kung i-correct dyan sa comment section. So, yun lang po siguro. Like and share sa mga nakasubscribe sa atin. And para sa mga masugid at tagapanood, please, kung pwede lang, ay no skip ads. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe. Kuya Dens, papasalamat. Thank you very much.